Samantala, mahigit 800,000 trabaho ang alok ng pamahalaan ng bansang Japan para sa mga Filipino healthcare at skilled workers. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mahigit 800,000 trabaho ang alok ng Japanese government. Karamihan sa mga hinahanap ng Japan ay nurses, caregivers at skilled workers. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 2 milyon ang naitalang nursing care workers sa Japan. Pero kinakailangan pa rin daw ng mahigit 200,000 nursing care workers sa susunod na taon at posible pang umabot yan sa mahigit 1/2 milyon pagsapit ng 2040. Isa sa mga may aging population na tinatawag. Yes, oo. So nangangailangan talaga sila ng mga workers sa kanilang bansa, no? So, tayo ay ano ba sa mga nililigawan, sinusuyo tayo ng Japanese government na yung ating mga caregivers ay mapunta sa kanila, ma-employ nila. Sa ilalim sa 6 na buwang Japanese language training dito sa Pilipinas at maging sa Japan ang mga mapipiling aplikante. Libre ang gagawing training at makatatanggap din sila ng daily living allowance sa buong pagsasanay. Bisitahin lang ang official website ng DMW para sa listahan ng job vacancies. Binuksan na rin ng Department of Migrant Workers sa Japan ang unang special desk sa DMW na tinatawag na Employment Facilitation Desk for Japan. Sa bansang Japan, napiling mag-pilot run ang special desk na naglalayong matugunan ang mga isyong kinakaharap ng mga OFW doon at makapagbigay ng agarang tulong sa kanila. Ito ang magsisilbing tulay sa pagitan ng Pilipinas at government agencies ng Japan. Samantala, halos 200 overseas Filipino workers at kanilang pamilya naman ang nakiisa sa pag-arangkada ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na ginanap sa People's Coliseum, Santo Domingo, Ilocos Sur. Bahagi ito ng selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo rin ang ilang opisyal ng DMW, kabilang na si Secretary Hans Leo Kakdaka. Nagsilbi itong one-stop shop ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga serbisyong handog ay job fair, medical at livelihood assistance at Kadiwa Rolling Stores na nag-aalok ng 20 pesos na bigas. Isa ang dating household service worker sa Singapore na si Jane Villanueva sa mga nabigyan ng tulong. Nakatanggap siya ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Livelihood Program for OFW Reintegration ng DMW na nagkakahalaga ng 10,000 piso bilang panimula sa kanyang poultry business. Ito ay malaking tulong po sa akin dahil isa na po akong single parent. Malaki itong tulong na pangkabuhayan o start ko na naman dito sa Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.